Magandang tanghali ho mga boss, mga kambing, mga bunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Tsaka doon sa mamaya magkulabo tayo, madali lang po to. Ibigay lang po tayo ng rito, tanong, no? Pakinggan natin. Si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa preliminary investigation kaugnay sa reklamong grave threats laban sa kanya na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Pero nung sumiti ang kanyang abogado ng counter-affidavit na sinumpaan niya sa Davao City, base sa kontrasalaysay ni Duterte, wala umanong basihan at sapat na ebidensya para madiin siya sa reklamo. Hindi rin umano niya intensyong pagbantaan si Castro at ikinukwento lang daw niya sa isang programa ang naging pag-uusap ng anak na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa issue ng confidential funds. Pero giit ni Castro, hindi raw pwedeng lusutan ng dating Pangulo ang reklamo dahil malinaw na may pagbabanta sa mga binitiwan niyang salita. Hindi pwedeng lusutan. Mamaya tayo magbibigay ng komento niya sa hindi pwedeng lusutan. Sa Enero, inaasahan maglalabas ang resolusyon ng piskalya kaugnay nito. Samantala, nagkaroon naman ang girian sa harap ng QC Prosecutor's Office nang magpang-abot ang mga taga-suporta ni Castro at ni Duterte. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 Ayun lang ho yan, magbibigay na ho tayo na yan. Tanong mga boss, ayan, oo. Sa tansya nyo ho, magkakaroon kaya ng resolusyon yan? Magkakaroon kaya ng probable cause yan? Yan sinampang kaso na grave threat kay Digong ni Representative Franz Castro. Kung ako ang tatanungin, di po ako nakapagpakulay ng buhok. Ayon sa aking bolang kristal, malabo pa po yan sa tinta ng pusik. Sana mali ako Sana mali ako. Kasi pag nabigyan mo yan ng resolusyon at nagkaroon ng probable cause po yan, yan sinampang kaso na yan, magkakaroon po ng warrant of arrest si Digong. Kung available, makakapagpiyansa siya. Bago ho yan, sasampa na sa korte at doon ho magbabalitaktakan. Sumagot na ho siya. Yun ang sagot niya. Siguro narinig nyo naman. No? Diyan pa ho yan sa prosecutor sa piskalya pa ho yan sinampa Ako sa akin mga boss ang malamang sa alamang sana mali ako. Lack of probable cause yan. Dismiss na ho yan sa piskalya pa lang. Ang takot lang ng piskal. Hindi ho ako base ho tignan ninyo ito. Yung anak ni Remulla, di ba? Ang nagsampa ho ron hindi rin ho basta-basta tao. PDEA. Como Nobel recommended. Kaya nasampa na ho sa korte. At pagdating ho sa korte, not guilty. Hinihiling na. At sabi ng judge, acquitted. Tapos na kaso. Yung palang anak yung palang anak yan mga boss ito na naman. Yung kay Celes at saka kay tawag dito, si Badoy, wala rin. Di ba? Parang niloko lang yung Kongreso. No, tinawag pang kangaroo. Tapos si Digong, magkakaroon ng probable cause. Yung isinampan ni sinasabi na nga ni Digong, walang basihan ikayan Sabi ng mga abogado ni Digong wala akong basihan yung sinampang kaso Dismiss ho yan, tignan nyo. Mali sana, mali ako Mantangin mo kung hindi didismissin ng piskalya yan. Mag-i-issue ang piskalya ng warrant of arrest dyan. Diba? At magpapiyansya si Digong. At sasampa na po yan sa korte. Pag lumusot ho sa piskalya, sasampa na po yan sa korte. Hindi ho nakakatuwa. Nakakainis ho talaga. Pero yan ho ang mangyayari dyan. Kung hindi si Digong, ang sinampaan ng kaso, ibang tao o mga walang koneksyon
magkakaroon ng resolution yan. At magkakaroon ng probable cause yan. Si Digong yan. Nakakatawang nakakabuisit, ano. Yan po ang batas eh. Diba? Kaya nga sila Topacio, matatapang sila tungkol dito kay Celes, kay kung may kaso, di magsampa kayo. Si Kibuloy, pinatatawag sa Senado. Di ba? Ayaw din pumayag na ganito. Sabi ni Topacio, kung hindi naman ko sampahan nyo ng kaso, bakit kailangan pupunta marami hong ganun, wala ho tayong magagawa dyan. Yan ho yan eh. Ganun ho sila, talakas. Diyos me. Grabe po yung mga supporter ni Digong. yung mga zombie ni Digong kahapon, Okinawa, Japan, merong support Sara, parang kampanya na sa kanila, gana. Lord, ay nako. Mag-collab na po tayo. At masarap pong makipagkwentuhan doon sa mga comments nyo, doon sa vlog ko kahapon, oo. Basta yun po ang tanong natin, Para sa akin po, malabo pa po sa tinta ng pusit umakyat ng korte yan. Sa piskalya pa lang po yan. Kechok na yung reklamo ni Franz Castro na yan. Sana mali ako. Ewan ko sa inyo. Kasi nga ho yun, pag nagkaroon na ng probable ko sa piskalya yan, mawawarat o pariso si Digong. Si Digong? Ang ulo ng pugita. Mahirap po yan. Magwawala yung mga general ni Digong. Yung mga PMAR ni Digong. Si Celes nga lang, saka si Baduy, nagwala na yung mga general ni Digong, mga PMAR. Ito na po, magkukulab na po tayo. Ramon. Ano to? Gelboria. Welcome to the club, Ramon Gelboria. Bakit suportahan ninyo ang problema ng bayan? Bakit? Yun nga ang ngayon pag yung problema, yun ang suportahan. Renato Messina, shout out. Good evening, Karoke. Good evening, Ramon Messina ulit, hindi. Renato Messina pala. Renato Messina. Sabi niya, mga bugok, patronize kayo ng demonyo. Puro anomalya at pagpatay ang hayop na yan. At yan ang nagpasimula ng mga mahal bilihin. Dapat dyan, makakulong si Digonggong. Makakulong. Baka nga dismiss pa yan ay ewan. Diyos me. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening sa Rox. Grabe ang kabastusan ng mga supporter ni Duterte. Magkano kaya ibinayad? 500 isa, puntahan na yun. Libre t-shirt pa. Ano kayo? May libreng t-shirt na, may 500 pa. Ano pa? Tutuloy natin. Dito nakikita kung anong klase ang mga supporter niya. Mana sa kanyang among bastos. Di marunong mag-isip at mga walang pakialam sa ating bansa. Ay naku, nakakahiya sila mga Kayo, kinakampihan ninyo ang isang demonyo. Siguro ganyan din yung mga supporter niya. Kurado. Renato Messina ulit to. At madaming bar at maraming baril yan Digonggong na yan. Lisensyado naman. O si 3JC Hope nandito. Sabi niya, shout out 3JC Hope Sabi niya, paano niya maikakasa ang mga baril na yan? Kaya pa ba niya? O pwede bang ipahiram niya sa kanyang mga aliporis yan? O baka naman nananakot siya sa taong bayan na pag hindi siya ang nasunod? Nasagot mo naman na yung tanong. Diba?
Yun na yun, 3J Shopke. Elizabeth Iscari ulit to. Halatang mga bayaran ang mga yan. Wala naman silang ipinaglalaban. Ang mga yan, nagustuhan nila ang isang demonyo. Sagad sila sa kasamaan. Mga walang kwentang tao. Hay naku, nakakahiya ang mga yan. Ikaw naman, anong hiya? May hiya pa ba yung mga walang hiya? Ikaw talaga, Elizabeth King. Ay Lord, salamat at nilagay mo ako dito sa social media. Totoo. Thank you, Grace Chingsay. Sa kahayupan mo, eto ako ngayon. Naging masaya ako, totoo. Totong Gonzales, shout out. Hindi papayag yan na mawala siya sa poder ng kapangyarihan. Kukulangin pa mga general niya. Bobo talaga yan. Marcos pa kinakalaban niya. Ayan, tuloy. General problem ang inabot nila. Ayos lang yan. Sabi nga, weather lang talaga. Kaso nga, mukhang sila pa rin ang nasa weather, ha? User, shout out. Mga bayaran, ang supporter ni Dutae. At lalo na yung laos na artista na yan. Ay, ako. Eugenio Manaloto, welcome to the club. Binayaran mga kupal na yan, walang gawang matino. Kaya nga sila binabayaran para gumawa ng hindi matino. Elizabeth Iscari ulit to. Ito naman si Digong. Bakit binabaliwala niya ang hearing na yan? Binabastos na nila ang justice system natin dyan. Ano ba ikinatatakot ng mga nasa gobyerno, sa gobyernong ito, sa Duterte na yan? Dapat pairali nyo ang tama kung di yan aatin sa hearing. Pwersahin ninyong dumalo yan at nakatingin ang buong mundo at huwag matakot. At ang batas ay batas na dapat pairalin. No one is above the law. Di ba, Sir Rox? Except Digong. May exception yan. Exception. Kaya nga sabi, di ba? Dito raw siya kakakasuhan. At dito siya pakukulong, hindi doon sa mga ibang mga itim puti. Sabi niya, sino magkakaso sa iyo? Ikaw naman eh. Ihawak mo sila lahat. O, ito. Pag sana mali ako, dismiss yung kaso na yan sa piskalya. Ha? Sana mali ako. Paulit-ulit ako, ha? Edgardo Paloyo, welcome to the club. Mga mangmang na Pilipino, kung sino pa ang Lord of all drug lords, protector siya. Siya pa ang sinusuportahan ng mga mangmang na shit. Hindi bali mangmang, mayroon naman silang t-shirt at saka 500. User ulit, Only evil sympathize evil. DDS, kailan kayo magising? Pag nagising sila, di wala silang 500 tsaka libre t-shirt. Sumagot si Halo Ube, shout out, ha. Kaya nga lumabas yan si Duterte dahil sugo ni sugo ni Satanas para nilangin ang mga Pilipino, para subukin kung saan sila papanig sa katotohanan o sa kasinungalingan, o sa Diyos o kay Satanas. At nakikita natin ngayon kung sino-sino sila. Makikita mo pa rin yan paglabas ng desisyon ng piskalya kung may probable cause o wala. Real Christian Ruiz, shout out. Hindi magising sa katotohanan ang mga bobo hanggang may pera pa, mga Duterte. Kahit siguro konting limos, okay na sa kumakalam na sikmura. Yun ang totoo, Real Christian Ruiz. Natumbok mo. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Wala nang patumpik-tumpik. Bombatsuin mo na, Karoke. Hello, Miss Akira Milos. Good day, sabi ni Kalat niyo. Shout out, Akira Milos. Joel Molina, shout out. Marami pa talagang tanga, mga Pilipino. Mga uto-uto, siguro bayaran ng mga yan. Mga hinayupak ng mga Duterte taning. Pupunta ba yan dyan kung hindi mo babayaran yan?
Ano to? Gwenex Broken Nick. Gwenex Broken Nick. Welcome to the club. Sir, huwag na po natin hayaan makaupo ang mga Dutay family at ang mga senador na pro-China. Eh, wala tayong magagawa. Eh, yan nga, daming mga tanga. Oh. Diyan, oh, kita mo nga, oh. Anak ng pating, oh. Jun Mesa, welcome to the club. Itong kaso ni Duterte, ang nagpapatunay na di gumagana ang batas ng pantay pag pangkaraniwang tao ang nakasuhan, huli, kulong agad, at may halo pang pananakit. At kung minamalas-malas ka pa, patay ka pa, at sasabihin ng laban. Welcome to the club, Jun Mesina. Yan ang totoo. Oscar Asoro, welcome to the club. Lumabas na kanina mga kampo ni Satanas, lalo na yung kaluputi, maingay. Maintindihan yan. Ladies Anita, shout out ha. Good evening po, Sir Roque. Ganda ng vlog mo po. Puro sira ulo mga yan. Tuta ni Dutay. Dutay, kanila na si Dutay na mamamatay tao. Galit na naman si Ladies Anita. Ha? Ladies Anita ulit, oh. Nasisikmura ng mga tuta ni Dutay na ang ipinakakain sa pamilya nila, yung ganyan sila, kapal ng mga pagmumuka. At least, yun ang kanilang ay, Lord, save the Philippines na talaga tayo. Ladies Anita ulit, oh. Akala ko ba mananahimik na siya sa lugar ng Baho Durian? Bakit hanggang ngayon kuda ng kuda pa din si uugod-ugod na siya? Hindi pa siya magpakabait o magbagong buhay. Talagang malala na ang tililing ni Dutay. Who does him talaga? Who does him? Ha? Pero sabi ni Duterte, di ba sabi, ano mga man sa sinampa, ay magpakulong na lang ako. Anong pakulong? Bukas kayo ha, sabi ha. Kala nyo ha. Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque, lahat ng bagay may katapusan. Darating din sa kanila ang katapusan. Walang forever. Naku, wag na. Wag na natin isipin niyang mga abnormal. Baka mahawa pa tayo. Bahala na si Batman sa kawalangyaan nila. Tuloy nila himurin ang puwet ni Digong nyo. Eh, ganun nga. Ay, nako. Ladies Anita ka, ha? Ladies Anita ulit, oh. Di ba si Kibulok, niregaluhan niya si Dutay ng isang house and lot at isang Mercedes-Benz? Yan palang halata ng mga sindikato sila. Karamihan ng mga mayayaman sa Davao ay sindikato at mamamatay tao. Taga Davao ka ba, Ladies Anita? Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque, nawalang galang na po. Diyan ka po nakatira sa Nueva Ecija po. Kasi po, may mister po ako diyan sa Nueva Ecija, sa San Antonio po. Hindi, ito ako sa Isabela. Pero taga diyan ng nanay ko sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ha? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. Stay well po. Okay lang siya, Raul. Salamat sa pagkikir, no? Librado Ludovico, blessed Friday morning po, Roque, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Ano ba yan? Magkano bayad dyan sa mga Dutay gang? Kung sino sa inyo doon kayo magsisigaw sa harap ng Chekwa Embassy, mga Tolonges, ba't sila doon pupunta? Kakanyunin sila doon ng tubig. Raul Villanada ulit, oh. Kawawang mga tao na naniniwala pa kay Digong nyo. Hindi nila alam na may dugong bahid sila sa kanilang kamay. Walang problema yun, basta meron silang 500. Ladies Anita ulit, oh. Pero mahirap talaga magkunwari, lalo na po kung mahal nating si Nuestra Padre Jesus Nazareno. Oy, darating ako dyan, friend Ladies Anita, sa January 9.
Oo, sigurado yan. Sa Quiapo, magsisimba ako. Hindi natin gawin ang pagkukunwari, di po ba? Totoo. Rolando Resco, kawawa talaga ang mangmang at tanga. Halatang walang alam sa nangyayari sa bayan. Mga googag. We, Ladies Anita ulit, oh. Good night po, Sir Roque. And to your loving wife mo po. At sa lahat ng sumusubaybay po sa inyong vlog po. Ingat po. Ingat kayo po ni Mrs. palagi po. Samahan po kayong mag-asawa po sa lahat ng oras para sa inyong kaligtasan po. God bless po. Malakas tayo kay Nazareno. Yannick Ordobes, shout out. Gulo dahil bayad ang mga yan kahit no show ang po nila. Funded ng China mga yan. Ito. Edmond Sanon. Welcome to the club, Edmond Sanon. Grabe sir, nakakalungkot. Marami pa rin na umaayon sa kasamaan. Ayaw nila ng katotohanan. Bagkus, mas gusto pa nila yung gawang masama. Ito sila nagkakapera, friend eh. Sumagot si 3J Siopo. Ang kampon ng kasamaan, ayaw ng katotohanan. O, yun ang sagot, friend Edmond. Big Bro, shout out. Sabi niya, makakahiya kayang maging supporter nito tayo. Parang ang tingin sa'yo ng tao isa kang mangmang. Doon sila nagkakapera eh. Sumuporta sa mali eh, di ba? User oh. Sabi ni user, mga tulonggis lang sumasama dyan sa may bayad na 500. Iilan lang sila, bistado na amon nyo, mamamatay tao ng mga inosente, magnanakaw at iba pa. Tingnan mo na kung anong background ni Vivian. Itanong nyo kay Pariñas. Napanood mo ba yun, ha? Feather of the same feather, flocks together. Pareho sila ni Mocha Uson, Himod Puwet ni Dutae. Corazon. Ano to? Bermejo. Welcome to the club, Corazon Bermejo. Good evening po. Ingat po palagi. Sabi niya. Ingat ka din. Raven. Shout out, Raven. Dami pang nalahian ang demonyo. Raven ulit to. Bayan Borlis Queen. Napanood ko na yun. Napanood ko na yan noon. Sabi niya. Sexy nun yan, si Vivian. Akala niya, okay na Japan. Sexy niya, nahanip. Maski si Elizabeth Oropesa, sexy din yan. Hanip ang mga, ano yan eh, mga gabuladaga niyan eh. Kapos palad, yung mga gabuladaga nila, kapos palad. Hindi mo kayang dakutin dahil sa, maski na sa laki, kapos talaga yung palad mo. Kalat ni. Kung ano iniisip mo dyan, ha. Perde San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, sa aking opinion, baka may special agent na dito sa ating bansa, ang ICC at FBI. Dahil yung mga ahensya na yan ay binubuo ng iba't ibang nasyon o lahi. Mga professional pagdating sa mga investigation agent. Kumbaga, inaatasan special mission. Kaya yung napanood natin na pelikulang Banyaga, agent, pwedeng totoo yun. Kaya walang lusot ang mga akusado, lalo na ito'y krimen. Ito'y krimen. God bless po. God bless, Perdenson 1. Julia Biago. Welcome to the club, Julia Biago. Ginugulo nyo lang ang gobyerno sa mga ginagawa ninyo. Di nga sumipot ang digong nyo sa hearing tapos kayo sigaw na sigaw. Nakakahiya, mga asal ninyo. Pag di sila sisigaw, wala ang bayad. Pero yun lang naman na sumisigaw eh. Yung nasa harapan, yung nasa likod, wala eh. Diba? Ang talagang malaki bayad, yung may hawak ng megaphone. Yun. Diba? Sa totoo lang, ang sarap yung kakulab. Ang dami-dami yung kakulab ko, diba? Si Friend Amy Bingson, shout out. Friend Amy Bingson. Dolor Garcia, shout out.
Bilin na magtangog. Shout out sa inyo dyan, mga boss. Sabi ni Friend Aimio, mayabang kasi ang halimaw. Ayaw bitawan ang trono. Trono na nga yan, ba't niya bibitawan yan? Ramon Tendela. Welcome to the club, Ramon. Malapit nang itago yung dalawang yan, Kibuloy at Digong nyo, sa ilalim ng lupa ng Diyos. Kailan kaya? Ramon Tendela ulit. Tignan mo ang itsura ni demonyong Digong. Mukha ng zombie. Napansin mo pala, ha? Joyce Mira. Welcome to the club, Joyce Mira. Makabayan Black versus DDS, pro-China communist supporter, sabi niya. Edelberto Garcia Jr., shout out, ha? Nakakalungkot, dami pa ng mangmang o mga tanga-tangahan dito sa atin. Mga dutae, magsitigil kayo. Niloloko nyo lang ang mga sarili ninyo. Mga salot kayo, mga demonyo. 500 naman. Tsaka libreng t-shirt. Okay. Joyce Mira, ulit sabi niya. Dapat po makasuhan din lahat ng nagpaparatang dyan sa kanila. Nagpaparatang dyan sa kanila. Kung ano, si Digong, ganun din yung followers niya. Same feather flocks together nga eh. Yes. Tell me who your friends are, I'll tell you who you are, diba? Joyce Mira ulit Ang simula niyan ay confidential pa ni Sara. Kumampi ang ama, kaya ayan, nagbabanta. Dapat lang na managot sila Digong dyan. Managot? Oo. Malabo pa sa tinta ng pusit yan, Joyce. Tignan mo. Diyan pa lang sa piskalya. Dismiss na yan. Sana mali ako. Alberto Olaer, shout out Karoke. Oy, happy birthday ulit, Alberto tanda na, nakita kita sa Facebook. 86, ano? Sabi niya, Karoke, mga bayaran silang lahat. Nagsisigaw ng Duterte, silang ang mga bayaran ni Digong Duterte. Baka binayad sa kanila galing sa taxes nila sa BIR, mga diehard na followers ni Digong Duterte. Ginisa kayo sa sarili ninyong mantika na kumukulo, na sobrang init. Tama ba ako, Karoke? Tumpak! Pero karamihan dyan hindi nagbabayad ng tax. Bakit? Walang trabaho eh. Karamihan dyan sa mga yan, mga walang trabaho mga yan. Oo, hakot nga eh. Nya? Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karoke. Ngayon nga lang nangyari na ang former president ay maingay at piling may kapangyarihan pa rin. Ito kasing si Digong, maraming perang ninakaw sa gobyerno. Kaya nabili na niya halos lahat ng hustisya at batas sa Pilipinas. Shhh! Tayo lang nakakaalam yan. Tang! Tang! Kaya nabili na pati mga tao naniniwala pa sa fake news ng SMNI dahil hawak din ni Digong ito. Digong yan sa tansya ko Yan si Kibulog, wala yan. Front lang yan. Tignan mo. Sana mali ako. Wala rin magagawa sa kapulisan. Pati ang ating presidente dahil hawak niya rin sa leeg ang mga ito. Kaya hanggat buhay pa si Duterte, magulo pa rin sa Pilipinas. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Johnny. Moody Muma, shout out Hi sir, good evening po. Biruin mo, pinagtatanggol na ang mamamatay tao, makapal ang mga nagtatanggol kay Dutae, nakakadiri. Kayo, ikaw, bilis, isa lang baston. Magsasama kayo ni Digong sa impyerno. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Maputo Bongbong at Tsaa na unang simbang gabi sa atin pong lahat dyan sa Pilipinas at sa akin din pong mga Karoke Warriors the Great. Sobra man po ang gulo ng mundo dahil po sa mga ganap. God is good po. May buhay at kalakasan pa po tayo na ipinagkakaloob po ni Lord sa atin pong lahat.
Matitindi po ang sari-saring giyera. Giyera sa taghirap, giyera sa taggutom, giyera sa kasakiman ng puro kamkama ng kabanang bayan at puro agawan po sa kapangyarihan. At isa po tayo doon, Xerox. At sobra pong nakakalungkot, nakakasuka, nakakahiya ang sobra po nating pagkakalat ng puro kasakiman po at ang pagiging ugat. Ang mga pinuno po natin at mga nakaupo, wala pong pinagbabangayan kundi puro mga kasinungalingan, kanya-kanyang takipan ng bulok at baho. Pinagtatanggol mga basurang Panginoon ng dahil sa pera. Kanya-kanya po talagang kahirapan. Matira po talaga ang matibay. Totoo yan, Tia Delica. Mas marami kang pera, mas marami ka pong kakampi. Totoo yan. Ito naman pong mga kababayan natin, talagang puro mga pulpul ang utak biya. Kinam, galit ka na naman. Ang gulo-gulo ng hapo. Nakikigulo pa. O bakit? Nung dayaan sa Comelec, nasaan kayo? Bakit di ninyo doon inilabas ang mga angas ng mga lubot nyo? Galit na galit talaga. Bakit di kayo nagsipag-aklas ng ganyan? Sila nga nanalo. Ikaw naman, Tia Delica, ba't mag-aaklas sila nanalo, ha? Tuloy natin. Doon sana nakasalalay buhay ng mga kinabukasan ninyo sa pagpili ng tamang mamumuno. Harap-harapan kayong ninanakawan ng karapatan. Puro kayo tahimik. Tapos ngayon, pinuno ng kilabot sa patayan, kilabot sa pagnanakaw at pambabalahura sa bayan. Andyan kayo at nakikipag-ngak-ngakan. May 500 nga sila, friend, Shervin ka, at may 500 pa, may libreng t-shirt pa. Saan ka pa? Di ba? Tuloy. Asan ba talaga ang utak ninyo? Pagkatapos ba niyan, magsisiyaman na ba kayo? 500, ikaw talaga. Magkano ba talaga balato at buwis-buhay kayo talaga sa pagharang diyan, mga kurimaw? Mga buwisit, kaya deserve niyo talaga yung ganyan klase ng buhay. Kaya lang, pati matitino nadadamay dahil nananaig palagi yung mga halang ang bituka at kaluluwa. Mga buwisit, di bale. Sana kayo na lang. Wag na kayo mandamay. Yun nga ang problema dyan, Tia Deli. Impong basyang lalayas na po muna at tumataas po ang presyo ng aking rayong sa gigil. Tubig. No? Ang sa muli po, kapit lang po tayo kay Lord. Totoo, wala na tayong makakapitan, friend. Pasasaan ba? Masasama na sa buhawi yung mga hinduropot na yan. Sister Grace, shout out sa'yo. Sana wag tangayin ng masamang ipo-ipo lahat ang mga sinubi mo. No. Better share. Triple ang balik sa'yo pag naging mabait ka. Sana naririnig. Sana pero sana nga, Good night po sa inyo pong lahat. Tunay na nagmamahal. Ito po ang aswangot ninyong Tia Deli. Xerox, keep on smiling. Santa Claus coming to town. Ay, pagkapakulay ng book, mamaya papakulay ako. Tia Deli ka eh. Baka makapag-vlog ako mamayang gabi. Meron. Shirley Esteras, welcome to the club, Shirley Esteras. Duterte supporters, ano yan? Nangangampanya pa ba? Hanggang ngayon, ang gulo-gulo nyo. Umayos nga kayo. Kayo na lang. Nag-uumpisa ng kaguluhan na yan. Joy to the world na tayo, oy. At saka peace on earth. Na oy, ukinayo, sabi nga. Welcome to the club, Shirley.
User ulit, oh. Wala nang maniniwala sa'yo, Maudigs. Ninyo, sabihan ninyo, siya manahimik na siya, pati mga DD shit. Wala talaga eh. Alberto Ulaer ulit, oh. Karox, dapat ang SMNI Channel TV, nung silang mga apostoles ni Pastor Apollo Kibuloy, na mga broadcaster ng fake news, na sila Digong Duterte, Salpanelo, Harry Roque, iniimbestigahan na ng Kongreso ang SMI Channel TV. Huli na yata ang lahat, kumalat na ang buong bansa ang mga fake news. Hindi ako nagyayabang, marami akong kamag-anak sa Davao at sa South Cotabato. Tinanong ko sila, ang sagot nila, anong mangyayari? Duterte pa rin kami. Ikaw ang Tagalog insan. Dilawan kayata nung national election pagka-presidente 2022. Tinanong ko ang anak ko sa Kabagan, Isabela, nakatira sinong binoto ninyo sa pagka-presidente, si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Sabi ko, bakit? Sabi ng anak ko, pag si Leni Robredo daw ang mananalo, pagka-presidente, babalik daw ang mga NPA sa Himasugu, isang barangay na hindi Leyte, kasi nung si Cory Aquino ang presidente ng Pilipinas, maraming NPA sa lugar na yon. Lahat ng nakatira doon, bumaba silang lahat, at sa lungsod, kumalat na nga ang number 1 fake news ng mga sinungaling ng mga broadcaster ng SMMI na sila Digong Duterte at Panelo Harry Roque. Dapat noon pa inimbestigahan ng mga congressman sa House of Congress. Tama ba ako, Karoke? Tama ka, friend. Tama ka. Pero marami na nagsisisi. Pero yun nga, ewan ko ba, Okinawa, Japan. Mercho Tolentino, shout out. Yung sinisigaw ng mga duta, yun din ang nababasa ko sa SOCMED. Carmelita Chuk, shout out. Maligalig ang Digong. Huwag nang iboto ang mga Duterte family, salot. Yan nga, daming, yan mga sisigaw na yan. Yan ang mga boboto. Okinawa, Japan. Carmelita Chuk ulit. Duterte family, nais pisilin ang buong Pilipinas. Salot, sabi niya. Carmelita Chuk ulit. Group ni Digong, mga nakakasuklam. Hindi bale, may 500. Sumagot si 3J Show, kasumpa-sumpa pa kamo. Kalip Kasi. Welcome to the club, Kalip Kasi. Tama ka dyan, idol. Mga bayaran, nagrarally na mga yan. Hindi yung bayaran yan, hindi nagpunta yan. Libre t-shirt pa nga, diba? Ganyan sila kahirap Fernando Ambas, shout out. Hanggang ngayon ay akala niya untouchable pa siya. Wala ka talagang maasahan dyan kay Digong. Kita sa mukha. Kita sa mukha niya kanyang pag-ugali. Ewan ko lang kung magkano ang tinanggap ni na Elizabeth Oropesa at mga kasama. Malaki-laki yan, basta nasa front line. Si Vivian Vivian Beles, may hawak siyang bag baka puro pera laman nun no? Pagkatapos nung rally, pila. Ay nako. Fernando Ambas ulit Pati nga si Digong, naloko ni Kibuloy. Hindi niya yan naloko, mali ka dyan. Hindi yung kagaya ni Kibuloy ang makakaloko kay Digong. Ako, tansya ko dyan. Si Digong, front lang niya si Kibulog na yan. Oo. Alam mo kasi, friend, baga sinabi na nga, sa Duterte na halos ang Davao. Bahay niya nila yan. Yan ang kalharian. Tapos, eto ngayon, ako appointed son, patatawag ka niyan, tapos nakikita dumadami yung nag-aabuloy. Nalaloloko mo? Kaya nga rito. Sabi siguro ng Digong dyan. Ano pinagsasabi mo?
Ha? Baka sige. Tuloy mo lang yan. Basta alam mo na, nakita ni Digong maganda dito. Dito ko sana mali ako. Pero tama ako dyan. Al-Ulalya. Komento nga ni Mab, maagang kampanyahan yung December 10, hearing ni Franz Castro against Duterte. Nagrally ang mga DDS, may support Sara, no to peace talk, support Sara, at napanood pala. Napanood ko, tawa ko ng tawa kay Mab, totoo. Oo. Placard nila, simpleng pag-submit lang ng counter affidavit, bayaran mga yan, Xerox. Totoo. Deny si Digonggong sa akusasyon para siyang magnanakaw na nahuli. Deny pa din. Hindi ako makapaniwala naging presidente natin ang matandang yan na may saltik na yan. Good day, Xerox, sa mga ka-warriors. God bless us all. Bakit? Ikaw lang ba hindi makapaniwala? Ako nga rin. Kasalanan yan nila Pinoy. Substitute candidate yan eh. Kaya yun? Nag-substitute lang yan eh. Pinabayaan nila eh. Kala nila pagka mas maraming tumatakbo, mas patok si Marroas. Nagkamali sila. Yun ba yung pinalitan yan? Tumatakbo para mayor. Mayoralty candidate ha. Nakapalit si Digong. Substitute candidate siya sa mayoralty candidate. Ang tinakbo niya, presidente. Mali si Pinoy dun. Ayan, na nangyari. Kaleche-leche. Tad, Jojo Tad. Welcome to the club. Habang dito pa si Digong, guguluhin niya ang bansa. Kasi wala na siyang aasahan sa China. Makakuha ang Pilipinas. Dapat ipa-ICC na yan para matahimik na tayo. Yun ang dapat mangyari. Pero ngayon pa lang, marami nang humaharang kay His Excellency. Takutan na nga eh. Takutan na. Akala mo, takutan na ang laban eh. Erlinda, shout out Si Sara, Tata-traidor kay Marcos. Agawin niya ang pwesto, presidente, atat na Sara Duterte. Maging presidente. Traidor ang vice ni Marcos. Ewan ko ba kay His Excellency kung anong nangyari. Victor Venturina, shout out. Bayad yan, Bibian Burles. Siyempre, gaganyan ba yan kung di bayad? Julito Robilos ulit Brother Rox, maraming nanawagan dyan ng vlogger si Duterte, Roque, pati Bibian Beles, Oropesa at mga dating Marcos loyalists na di nabigyan ng pwesto ngayon. Nanawagan ang people power. Iilan lang ang pumunta. Nangangampanya na si Sara, ginagamit ang venue ng Quezon City Hall. Totoo yan, Julito. Jun Lagon, my friend, shout out Julito Robilos Brother Rox, si Topacio, mga hawak na kaso, puro nagtatago ang kliyente. Susunod, si Pacquiao ang magtatago sa kaso. Sana ganun lang. Baka mapermanente na siyang itago Shadow ka ng wala ka ng silbi, sabi siguro ng ulo. Rod Dizon, shout out. Napakatanga talaga ng followers ng mga Duterte. Pinahihirapan na tayo sa mga utang, ayun, suporta pa rin sila. Tama po kayo. Baka biglang mawala si Kibuloy dahil sindikato po na malaki na. At nakikipagtulungan pa sa sindikato sa China. Yung walungang Chinese chemist biglang nawala sa mundo sa kwento nila sa kanya. So, di ba? Napakinabangan na sila. Baka mag-ano pa sila. Di ba? Kailangan. Pag tapos na, tapos na. Reynaldo Gonzalez, shout out Ang problema, Kibulok Xerox, hindi na po pwedeng panakaw ninyo
na tumingin sa mahigit na may problema sa iyo para di ka ma-depress o makapag-isip malalim dahil sa problema. Pero dito kay Kibulok, ala ka na dapat pagbasihan kung sa tingin ang titingnan na lang dito, siya ang may-ari ng kasamaan at kahangalan. Gumawa siya ng sariling dilubyo sa buhay na nagdamay pa ng mga mangmang niyang tinatawag na kahayupan na ang sungay ay umaabot sa hanggang impyerno. Pelominalas. Welcome to the club, Pelominalas. Tama po kayo. Sa aking analysis, yan pong grupong yan ay isang kulto at isang sindikato. O, di ba? Tama ako din. Rowena Yanga, shout out. Kakumpetensya ang Kapa. Kaya pinasara. Mukhang malayo pa ang November. Marami pa ring mangyayari. Pwedeng magtago sa China. Pwede. At pwede rin siyang itago sa ilalim ng lupa. Pabigat ka na eh. Roberto Sayat Sr., shout out. Si Digong, inamin niya sa sarili niya mismo na siya ay inutil. Ibig sabihin, baliw siya. Epal. Killer for hire. Confidential fund expresses niya. Hayop talaga, satanas. Galit si Roberto. Raul Batica. Shout out Raul Batica. Kagaya ng amo nilang bastos, sabi. Rowena Yanga. Shout out. Sabi ni Rowena, mga pinalamon ng pera ni Duterte Taning. Sumagot si 3JC po. Yan nga ang sinasabi ko eh. Ito. Aaron. Welcome to the club. Mga bayaran yang mga DDS, sabi niya. Ito. Gloria Ragwa. Welcome to the club, Gloria Ragwa. Bayaran niya mga kulto ni Kibuloy. Cassandra Daisy, shout out ha. Aliw na aliw ako sa mga comment ng mga Rocky Warriors. Mga abnormal at mababa ng mga IQ. Kaso ni Digong nyo dahil sa grave threat kay Franz Taos, si Sara Dugas, ang topic nila. Etong mga bobo na to, kaya lowest tayo sa ranking sa education sa buong mundo. Dapat mga yan ang gawin na lang sa West Philippine Sea. 3JCO po, sabi niya. Hello, Sir Rox, talagang totoo ang kasabihang. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. O, di ba? Sa rally kahapon, yung mga DDS sobrang bastos at red tagger talaga. They represent their idol Digong. Hanggang Japan, ang mga DDS super bastos, walang modo, duplicate ng idol nilang dudes. Well, what can we say? Talaga, wala tayong masasabi. Kung hindi, Lord, save us. 3J Shop ulit to. Sir Rox, hindi natin alam si BBM eh. Parang FBI agent yan. Tawa-tawa siya. Kumikilos ng hindi natin namamalayan. Ganon! Sobrang bilib mo kay BBM, 3J Shop ka. Sana tama ka ha. Akala lang natin walang ginagawa. Tulad ng hindi niya pag-attend ng mga debate noong eleksyon. Pero sa SMNI, sumali. May strategy yan, Sir Rox. Well, if I am right, sa analysis ko, si Diggs in the bag na. ICC is coming to get him.
ICC. Pero dito, walang korte ang pwedeng mag-convict kay Digong nyo. Tignan mo yan, 3J shop ka. Kung sakaling, Miss Tuesday ka, ha? Pag na-dismiss ang kaso sa prosecutor, tatawagan mo ko, Miss Tuesday, ha? Pag hindi, sige, bahala ka na. Pag nagkaroon ng probable cause yan, maski hindi na tayo mag-usap ulit. Sa palagay mo, ako, malabo pa sa tinda ng pusit yan. Dismiss yan. Yan, sinampang kaso ni Franz Castro. Dismiss yan. Tapang mo naman piskal ka kung magkakakita ka ng probable cause, ano ka. Ito pa ang isang strategy. Pag nabitbit si Diggs ng ICC, kasama siyempre ang mga cohorts niya, sila Bato, Sara at iba pa. At si Kibuloy naman, bibitbit FBI. Wala nang kontrabida sa 2028 election. Sana tama ka, ha? 3J show ulit, Xerox, yung mga retarded general na yan. Ano retarded? Retired general na yan, ang kapal ng face. Sa bagay, ang nagagawa nga naman ng salapi. Pakainin ka ba naman ni Diggs ng pera, mawawala nga ang katapatan mo sa bansa. Totoo yan. 3J shop ulit. Xerox, hindi man naglalaro ng pusoy si BBM, at nasa kanya ang 4 na alas. Gumagalaw yan si BBM, may galamay din yan. Sila ang taga-galaw para kay BBM. Gano'n na talaga, ha. Sana totoo yan, ha. Kumbaga sa 3J shop, sila ang may taga-bahig si BBM, gano'n. Pwede. 3J shop ulit, Xerox, imbis na ang asikasuhin ng mga retarded generals na yan, retired, ang ginagawang pambabastos ng China at West Philippine Sea, which is a threat to our country. Ang pinagkakaabalahan, sila Celes. Yun nga, June 360, Manong Roque, Pusoy 2 ata ang alam laruin ni PBB. Nasa kanya ang alas pero wala siyang 2. Eko. Buti na lang pinindot ko yung US, may pahabol pala si June 360. Eko. June 360 ulit, Wala na po si Kibuloy. Di na siya ang appointed son. Isa na siyang abandoned son o bagan. Marilo Pabianak, shout out, Sabi ni Marilo. Good day po, Tay. Tila gusto po nilang guluhin ang kapaligiran. Masyado silang magulo. Ang sakit pakinggan. Yung mga nasa placard, di naman yun ang dapat, pero yun ang pinalulutang nila. Lord bless our country, Philippines. Stay safe and healthy po, Tay. At sa lahat ng mga Rocky Warriors, stay safe and healthy ka rin dyan, naka. Ito lang, Jeff Ramos, shout out, Adolasyon ni Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga boss. Eman Scalona, shout out. Boyong Kong Balong, saan ka na ba? Nandiyan ka na ba ulit sa Hong Kong, Aya Suleiman, shout out, mission accomplished po. Mamayang gabi, baka meron tayo maisingit na isang maganda-ganda, no? At least, nabasa ko na yung mga comments, diba? Gaganda ng comments, nasaya ako ngayong tanghali, oo. Kain muna ako, hindi pa ako nagtanghalian. Magandang hapon po mga boss. God bless. Merry Christmas. Hindi pa ako namamasko,